Go, magandang umaga po at maganda po yung balita, maganda yung umaga natin na. Ano po yung reaction nyo na ito po yung anytime from now, mapoproklama na po kayo. It's overwhelming, no? This is unexpected talaga, no? Although we were hoping and praying, but it's unprecedented, the mandate that we will the votes as you can see right now. So, overwhelming talaga. I'm deeply touched and grateful for the mandate that is given to me by the people of the province of Cebu. Unexpected talaga. Inasahan talaga. No, hindi ko talaga inasahan because after all, when I started, you know, I was branded as Uyu. I don't, although I have a political party that's backing me up, but I don't have a machinery. I didn't have funds, much funds to back me up the way of what it has. The resources that they have compared to me, you know, was really nothing, you know. So, this is really victory for the people of Cebu. Game changer, kumbaga may tuturing go itong nangyari sa inyo yung pagka yung victory nyo. Lalo-lalo na parang isang malaking pader yung binangga mo. Parang ano, no, parang David and Goliath, no? Yung nangyayari, no? Parang meron nga nagsasabi sa akin, parang akong Dragon Slayer. But I'm just so grateful that I have a President Duterte as my silver bullet. You know, yeah. Look, just sa pag-upo mo, ano may primary concern na tututukan? Ang biggest problem talaga natin ngayon is the healthcare, access to healthcare. So, bibigyan ko talaga yan ng focus kasi yun yung promise ko sa mga taga-province ko sa Cebu. Nabibigyan ko talaga ng attention yan. So, that's my priority project. Ano naman po yung mga plano nyo sa mga existing program ng Cebu Provincial Government? As I said earlier, no, we don't need to change something that's working. You know, we will probably improve it. Yun na lang, no. Not because this is a new administration that lahat baguhin. No, we have to keep it. It works for the people. So my primary and my priority talaga is the welfare of the people of the province of Cebu. Go, ano po, sino-sino po ba ang gusto natin pasalamatan niya? Yeah. First and foremost, no, thank you to the Lord, no, for this opportunity. Because it was a series of miracles, you know, divine intervention from the start of the campaign until the end, until now, no. So, thank you talaga, Lord, for that. And of course, mga tao yung nag-vote sa akin. And of course, my family, my staff, and those organizations that has been helping me, you know, like yung Solidarity kay Sara, at saka yung mga PBS organizations, DRT, and ganun, BFRC, no, na those with all the different organizations in Cebu that is Peruvian, you know. Thank you. And also those independent volunteers who took the time to bring tarpaulins for me kasi kulang-kulang talaga yung mga tarpaulins ko. So, sila na mismo magawa ng tarpaulins for me. Those who sent food during the campaign. Basta yung lahat ng volunteers. Thank you. Maraming salamat. My heart is full of gratitude talaga. Yung mga sumisira sa iyo. Oh yeah, because tayo sa kanya, no, sumikat ako. alam niyo kung sino yun, no? Number one, ano? Anong mensahe mo sa mga sumisira sa iyo? Pasalamat po. Pasalamat din ako sa inyo kasi nanalo ako because of you. Thank you kayo. Dagan salamat. Ano po yung last na lang po, ano pong mensahe mo sa mga Cebuano na nagtiwala po sa inyo? Maraming salamat. Daghan kayong salamat sa inyong pagsaling ka na. My victory is your victory. And I will promise you, I will work hard for you. I will do my best, the best that I can para masintihan ko kayo. Thank you. Nagkausap na po kayo ni Baby Sara or sa ngayon? After na? Wala pa, baka mamaya. Tanong natin kay Randy, yung founder na SIS. Yeah, I'm overwhelmed, no, sa mandato na binigay ng mga taga-probinsya sa Cebu, no. This is unprecedented considering that this is a clean campaign. I did not buy votes at all. There was no massive spending on my part, so it's a very simple campaign focused on my message to the people of the province of Cebu. It's obvious, that the people of Cebu
the province, the province of Cebu wants change. Yun lang talaga, gusto nila ng pagbabago. Dan, hindi na sila alam yun. Melo. Sylvia. As promised during the campaign, it is the healthcare situation here in Cebu that I really have focused on, kasi problema namin yung access to healthcare dito in mga hospital. So, yun talaga Mel, ang focus ko Mel. Thank you. Oh yes, Mel, a big help, no? This victory is not only my victory, it's the victory of the province of Cebu. And it's also a victory for former President Rudy Duterte. No? So the people have spoken. They have voted for the person, for the governor that he endorsed. So I share this victory with him. Thank you. Thank you, Mel. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, of course, no, I don't have machinery with me, no. I don't have any other. The vice governor is not mine, is not with me, and the whole council is not with me, no. No, we're not the same party, so I just really have we need to work together, stay focused on serving the people of the province of Cebu. Ganun na lang siguro, no? I'm willing to work with them. So I do hope that they will also work with me. Yeah. Work. Yes, yes. Hi, Vicky. This is a time to heal. This is we need to come together and unite, no, if you want to have change and progress, no, in the province of Cebu. So this is a time for healing. Well, I'm willing to work for her, and with her, I'm willing to work with her. And I don't need to change. I don't need to change programs or her projects that works. So I'm open to any suggestion. Thank you. Salamat, Vicky. So ayan mga kababayan, humarap po sa media si Governor-elect Pambari 4 mga kababayan, no? Although hindi pa po siya na-proclaim bilang governor, pero sure win na po siya mga kababayan, no? Kasi mataas po yung kanyang boto compare po doon kay Governor Gwen Garcia. Medyo malaki yung agwat mga kababayan, at parang hindi na mahabol, no, ni Governor Gwen Garcia itong mga botos ni Governor-elect Pambari 4. Ayan. So ito nga, in-interview siya ng mga media, no, ng Manila, ang GMA7 at ang UNTV. Ayan, so mga taga mainstream media ay
nag-interview sa kanya mga kababayan at nagpapasalamat si Governor-elect Pambari 4 sa lahat ng mga Cebuano na sumuporta sa kanya at pati na rin sa mga leaders no ng DDS, Duterte supporters na talagang binitbit siya mga kababayan. At of course, nagpasalamat rin po siya kay VP Inday Sara at kay former President Roddy Duterte mga kababayan, no? Kasi talagang ito yung ikinampanya rin po ni Pangulong Duterte doon sa Cebu mga kababayan. At maging si VP Sara Duterte ang pumunta rin po doon at endorse din kay Governor-elect Pamela Baricuatro. At during sa kanyang interview ay kanyang itutuloy daw mga kababayan itong mga programa ni Governor Gwen Garcia na maganda, no, yung maganda yung or nakatulong sa mga tao ay kanyang ipagpapatuloy at priority niya based din po doon sa kanyang mga pinangako, no, yung kanyang priority ay itong healthcare mga kababayan, no, yung access ng healthcare ng mga taga Cebu province mga kababayan. Yun yung kanyang unang isang pinaka-priority mga kababayan. At yun nga, base doon sa kanyang mga speech, no, doon sa campaign nila, yung kanyang anak ay isang doktora, kaya malaking tulong or asset niya po yun ang kanyang anak para doon sa kanyang ipinangakong healthcare access mga kababayan doon sa mga taga Cebu province. At tinanong din siya mga kababayan, no, kung gaano kahirap itong laban ngayon doon sa Cebu. Sabi niya mahirap kasi para daw pong bumangga siya ng pader mga kababayan, or yung term niya yung David and Goliath nga po yung term niya. Talaga malaking pader yung kanyang binangga doon sa Cebu, knowing na itong si Governor Garcia or Gwen Garcia ay nandoon na po, no, ilang dekada na po sila doong namamayagpag sa Cebu province. Mga kapatid niya mga politiko rin at yung kanyang tatay ay dating governor din po doon sa Cebu. Kaya talagang na po talaga sila doon mga kababayan, no? Solid na yung kanilang foundation kumbaga doon sa Cebu. At isang iglap lang dahil dito ngayon sa election 2025 ay natalo itong incumbent Cebu governor mga kababayan. At ito rin po yung manok, no, ni President Marcos ng alyansa doon sa Cebu province mga kababayan, ay natalo po siya ng manok ni former President Roddy Duterte, nitong si Governor-elect Pambari 4 mga kababayan. So napaka nga po itong laban ngayon mga kababayan, no, kasi ang Cebu ay ang pinakamayaman na probinsya sa sa Pilipinas. At yun nga po yung mga tinatanong ng mga tao, mayaman yung Cebu pero maraming mahihirap na mga tao doon sa Cebu. At yun yung i-address po na problem ni Pambari 4, no, lalo na sa healthcare mga kababayan, kasi wala daw mga hospital doon, public hospital sa mga bayan-bayan. Kaya sa kanyang pag-upo, sabi niya expect niya or mag-expect na sa first 100 days ay talagang meron na daw po siyang gagawin mga kababayan. At pati na rin po itong capital pala ng Cebu ay balak nga pong ilipat daw pala ni Cebu Governor Gwen Garcia doon sa ibang bayan. At sabi ni Governor-elect Baricuatro na hindi siya papayag or ayaw niyang ilipat itong provincial capital doon sa ibang lugar dahil unang-una mas magastos daw mga kababayan yung logistics, mga ganon. Ay ayaw niyang magsayang daw ng pera mga kababayan yung provincial government ng Cebu. At instead na doon gagastusin yung pera ng Cebu province mga kababayan, ay dapat ilaan na lang daw po niya sa mga proyektong makabuluhan, no? Lalo na itong healthcare nga mga kababayan. Mas maraming makakabenepisyo pag dito niya ilalaan itong pera ng bayan. Pati yung controversial na bayad sa CR mga kababayan, no, sa mga bus terminal dyan sa Cebu ay tatanggalin daw po ni Governor-elect mga kababayan, no? At matatandaan natin na nagtrending po yung issue dyan sa page na toilet, no, dyan sa bus terminal ng North at South dyan sa Cebu City ay ininspeksyon ni Rapi Tulfo mga kababayan. At galit na galit nga po yun si Gwen Garcia or Governor Gwen Garcia dahil pinakialaman daw ni Senador Rapi Tulfo yung
dyan sa terminal mga kababayan. At ngayon sabi ni Pambari 4 ay kanyang tatanggalin yung bayad mga kababayan sa mga mananakay or sa mga pasahero no, na mag-CR dyan sa bus terminal. Comment nyo po yung mga opinion nyo mga kababayan, lalo na sa mga taga Cebu dyan na nanonood. No? Comment nyo po yung mga suggestion nyo or opinion nyo dito sa ating comment section. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.